Sana mag-enjoy ka sa pagiging pulubi. Sabing kapatid ko, malakas ang boses para marinig ng aming matita. Tito, at 6 pang kamag-anak. 3 araw matapos naming ilibing ang aming ina. Nakatayo ako sa balkonaheng bahay na kinalakihan ko. Ang nga damit ko ay nakasiksik sa maitim na tresbek sa may pintuan. Bago na ang makandado. Puno ang hambang ang pinto sa laki ni Danilo. Nakahalukip-kip. Nakataas ang baba na parang may napanalunan siya. Sa likuran niya sa damuhan, 8 miyembrongang pamilya ko ang nakatayo sa isang maluwag na pabilok na ayos. Walang nagsasalita. Hindi ako nakakaramdam galit. Iyon ang ikinagulat ko. Nakakaramdam akong mas tahimik. Isang katiwasayan. Tulad ng hangin bago dumating ang isang bagyo. Tumingin ako sa bahay. Sa siding na may mga tapyas na laging bala pinturahan ni tatay. Sa bintana ng kusina kung saan kumakaway si nanay kapapaparada ako sa driveway. Pagkatapos ay tumingin ako sa kapatid ko. At napagtanto kong hindi na ito pamilya. Isa na itong transaksyon. Hindi alam ni Danilo na gumugol ng maraming taon ang aming nga magulang sa pagpaplano para sa eksaktong ganitong uri ng sandali. At talagang hindi niya alam kung makano ang tunay kong halaga. Ang pangalan ko ay Bea Mendoza. Ako ay 32 taong gulang. At ganito ko nawala ang aking nga magulang, ang aking tahanan, at ang aking kapatid. At natakpuan ang lahat ng bagay na tunay na mahalaga. 4 na buwan. Iyan ang agwat sa pagitan ng 2 pinakamasaklap na arawng buhay ko. Inatake sa puso si tatay nung Marso, biglaan, malubha, walang babala. Nagre-restayin siya ng bakot sa likod noong Sabado ng hapon at pagsapit ng Linggo ng umaga ay wala na siya. Si nanay naman ay tumagal hanggang Hulyo. Sabi ng mga doktor ay heart failure. Pero alam ko ang totoo. Tumigil siya sa pagkain 3 linggo pagkatapos ng libing. Tumigil siya sa pagsasalita 2 linggo pagkatapos nun. Para siyang andap-andap na ilaw na tuluyang namatay. Bumalik ako sa bahay nung araw na namatay si tatay. Tumigil sa aking work from home schedule. Kinansela ang bawat viewing na nakapila para sa aking mapawpahang bahay. At ipinorada ang aking sarili sa guest room nung aking moge magulang. Dola ang isang maleta at isang kaldero. Sa loob na 4 na buwan, ipinagluto ko si nanay nung mapakain. Ipinagmaniyahu siya sa mga check-up. Sinamahan siya kapag nakalimutan niya kung nasaan siya. At hinawakan ang kanyang kamay alas 3. Kosong-kosong madaling araw kapag tinatawag niya ang pangalan ni tatay sa dilim. 2 beses bumisita si Danilo, 1 beses sa loob ng 40 minuto. 1 beses sa loob siguro ng 20. Sa parehong pagkakataon, naghintay si Carla sa kotse. Ngunit sa lamay, nakatayo sa podium suot ang isang barong na hindi ko pa nakita kailanman. Nagbigay ang kapatid kong 5 minutong talumpati tungkol sa sakripisyo at debosyon. Pinasalamatan niya ang bawat tao sa silid sa pamamagitan ng pangalan, ang caterer, ang florist, ang babaeng nagprint ng programa. Hindi niya ako binanggit kahit 1 beses. Pinunasan ni Tita Patricia ang kanyang mamata. 2 pinsan ang tumango. Nakatitik si Tito Ramon sa kanyang makamay. Pagkatapos na serbisyo, nagmaneho ako pabalik sa bahay para maligo at magbihis. Hindi umikot ang seradura. Sinubukan ko ulit, tiningnan ang susi, sinubukan ang pinto sa likod. Ganun din. Pinalitan ni Danilo ang bawat kandado habang kumakain pa ang pansit ang pamilya pagkatapos ng libing. Ang aking maleta? Ang kubre kamang aking ina? 3 kahon ng malibro? Lahat ng ito ay nakatambak sa matresbek sa balkonahe. Lumitaw siya sa likod ng screen door. Kaswal, parang nababagot. Pinalitan ko ang magakandado para sa seguridad. Naintindihan mo naman siguro. Tinawagan ko muna si Tita Patricia. Siya ang nakatatandang kapatid ni nanay, ang nag-organisa ng bawat Pasko, ang nagpapadala, parinam gaberdekat na may lamang 5,500 na papel. Kung may makikinig, siya iyon. Ang kapatid mo ang executor, iha. Alam niya kung ano ang pinakamabuti. Ang kanyang boses ay mabait. Mas pinalala nun ang sitwasyon. Nag-book ako ng isang matutuluyan sa kabilang bayan, isang studio sa itaas ng isang garahe na may hot plate at bintanang mahirap buksan. Hindi ako umiyak nung nag-unpack ako. Hindi ako umiyak nung isinabit ko ang kubre kama ni nanay sa kama. Ipinatong ko ang aking laptop sa counter na kusina
at nakatempla na kape at naupo dun hanggang hating habi na nakatitak sa pader. 3 araw ang lumipas, nagpadala si Danilo ng email, hindi sa akin, kundi sa bawat miyembro ng pamilya. Nakatsitsi ako, hindi direktang sinulatan. Gusto kong maging tapat tungkol sa sitwasyon ng naywang ari-arian. Hindi nag-ambak si Bea sa pangangalaga kay nanay noong nga huling buwan niya at walang karapatan sa anumang bagay mula sa estate. Ako na ang umako nga responsibilidad sa pamamahalangam nga ari-arian ng ating mga magulang at ipapamahagi ang nararapat sa tamang panahon. Mangyaring idirekta ang anumang mga katanungan sa akin. 12 tao ang nakatanggap ng email na iyon. Alam ko dahil binilang ko ang nga email address. Tumunog ang telepono ko ng 4 na beses noong linggong iyon. Pinsan kong si Sheila, pinsan kong si Nilo, isang kaibigan ng pamilya mula sa simbahan, si Tita Patricia ulit. Bawat isa sa kanila ay nagsabi ng parehong bagay. Huwag mo na itong gawing mas mahirap kaysa sa kinakailangan. Hindi ko sila itinama. Hindi ko ipinasa ang resibo ni nanay sa botika o ang schedule ng home aid na ako ang nag-coordinate o ang 4 na buwang grocery runs na nakalok sa aking bank statement. Hindi ako nagpaliwanag. Sa halip, binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang aking investment dashboard. 6 na paupahang bahay, 14 na aktibong kontratang upa, isang brokerage account na binuo ko mula noong ako ay 22. Tiningnan ko ang numero. Hindi ako ngumiti, pero huminga ako ng maluwag. Hindi ko kailangan ang bahay niya, pero kailangan kong tumigil siya sa pagsisinungaling tungkol sa kung sino ako. Ang gawaan o workbench ni tatay ay lumabas sa Facebook Marketplace noong Martes. Si tatay mismo ang gumawa nito. Yeri Sanara, matitibay ang duktungan, 30 taon na manggamarka ng lagari na nakaukit sa ibabaw. Ginugol niya ang bawat katapusan ng linggo sa gawaang iyon. Dunia ako tinuruan magliha ayon sa takbo ng kahoy, kung saan hinayaan niya akong hawakan ang level habang nakakabit siya ng maistante. Nakakahalaga siguro iyon ng 5,000 sa isang estranghero. Para sa akin, walang katumbas na halaga iyon. Inilista ito ni Danilo sa halagang 53,500. Pagkatapos ay lumitaw ang paminggalan ni nanay. Pagkatapos ay ang nakatayong salamin mula sa pasilyo. Pagkatapos ay isang set ng mga kawaling bakal na nakuha ni tatay sa isang garage sale noong 1994. Pagsapit ng Huwebes, kalahating ang bahay ay ibinebenta na. Tumawag si Tito Ramon noong gabing iyon. Hindi siya madaldal, retiradong elektrisyan, tahimik, pero may kakaiba sa boses niya. Alam mo bang ibinebenta ng patit mo ang workbench ng tatay mo? Hinawakan ko ang telepono ng napakahigpit kaya namuti ang ngabukong daliri ko. Sinabi niya kay Patricia na para ito sa mga gastusin ng estate, patuloy ni Tito Ramon. Mga buwis, pagpapanatili, mga ganong bagay. Iyon ba ang tingin mo? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, malaki ang utang ng kapatid mo, Bea. Narinig ko sa supplier niya, yung gumawa ng semento sa proyekto sa kabilang bayan. Hindi siya binayaran ni Danilo. Maangga 340,000, mahigit kumulang. Naupo ako sa gilid ng kama sa tinutuluyan ko. Tumuno ang gas spring. Lubok sa utang ang kumpanya niya. Sabi ni Tito Ramon. Matagal na. Hindi ko sinasabing alam ko ang buong kwento, pero may hindi tama. Pinasalamatan ko siya at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay naupo ako sa dilim ng mahabang panahon na iniisip kung ano talaga ang ginagawa ni Danilo. Hindi siya nagluluksa. Hindi siya namamahala. Naglilikida siya, mabilis, tahimik, at walang nagbabantay dahil nalulunod na siya. At kung hindi ako gagawang paraan, bawat bakas ng aming nga magulang ay ibabenta para mabayaran ang kanyang utang. Dumating ang sobranuang pianis. Makapal na cardstock. Naka-emboss ang return address. Ang uri ng stationery na nanggahulugang. May nagbabayad bawat oras. Valdez Law Office. Binuksan ko ito habang nakatayo sa mailbox. Isang formal na abiso. Ang pagbabasa ang huling testamento ng aming nga magulang ay naka-schedule sa susunod na Huwebes ganap na alas 2:00 hapon. Hinihiling ang pagdalo ng lahat ng pinangalan ng partido. Naka-paperclip sa likod ang isang sulat kamay na tala sa letterhead ng law firm sa maliit at pulidong cursive. Miss Mendoza, mahalaga ang iyong pagdalo.
May magaragdagang bagay na kailangang pag-usapan? Ha, Valdez. Karagdagang bagay? Binasa ko ang parirala ng 3 beses. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ko kilala si Attorney Hernando Valdez maliban sa kanyang panggalan. Nakita ko ito sa mga dokumentong pinirmahan ni Nanay Tao na ang nakalilipas, ngunit hindi kami kailanman nakausap. Hinanap ko siya noong gabing iyon. Estate Planning Attorney. 31 taon sa serbisyo. Nakalistas sa directory. NHA may abogado na walang kaso NH disiplina. Ang kanyang opisina ay nasa Poblacion, sa itaas ng isang hardware store. Abogado sa probinsya. Seryoso ang reputasyon. Nakvibrate ang telepono ko habang nagbabasa pa ako. Danilo, ang unang pagkakataong tumawag siya sa akin sa loob ng 2 linggo. Huwag ka nang magabalang sumipot sa susunod na Huwebes, sabi niya. Walang hello. Wala kang mapapaladong. Napag-usapan ko na ang testamento sa korte. Pupunta ako. Iligtas mo ang sarili mo sa kahihiyan, Bea. Alam ko na kung ano ang nasa testamento, kung gayon hindi ka dapat maabala kung sumipot ako. Katahimikan. Pagkatapos ay isang click, ibinaba ko ang telepono at binasa ulit ang tala mula kay Valdez. Karagdagang bagay. Naisip ko ang huling sinabi sa akin ni tatay. 3 araw bago ang stroke. Sa telepono, pagod ang boses ngunit matatak. Si Valdez na ang bahala sa lahat. Noong panahong iyon, akala ko ang ibig niyang sabihin ay ang ngaayos sa libing. Ngayon hindi na ako sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinawag itong family dinner ni Tita Patricia para pagsamahin ang lahat. Ang ibig niyang sabihin ay entablado ito para kay Danilo upang ilahat ang kanyang kaso bago ang pagbabasa. Ang kanyang dining room ay kasya ang 10 tao. Pagdating ko, valo ng upuan ng okupado, si Danilo sa kabisera. Katabi si Carla, si Tita Patricia, Tito Ramon, mga pinsang si Danilo at Sheila, at 2 kaibigan ng pamilya. Sina Mr. at Mrs. Alcantara mula sa simbahan. Hindi na naghintay si Danilo ng dessert. Gusto kong malaman ng lahat kung ano ang sitwasyon. Sabi niya, ibinaba ang kanyang tinidor. Ako ang mamamahala sa estate mula ngayon. Ang bahay, ang mga account. Sisiguraduhin kong mahahawakan ito ng responsable. Sumingit si Carla bago pa may makasagot. Napakarami na naming isinakripisyo. Nararapat lang na mabayaran si Danilo sa lahat ng kanyang nagawa. Humiwa ako ng kapirasong manok, ninuya, nilunok, tumingin sa akin ng pailalim si Nilo. Pinag-aralan ni Sheila ang kanyang plato. Nanatiling nakatingin si Tito Ramon sa kanyang baso. Bea, malambing na sabi ni Tita Patricia, nakadungaw sa mesa, hayaan mo na lang siyang mamahala. Iha, mas madali para sa lahat. Mas madali. Ang salitang iyon ay nakabitin sa hangin tulad ng usok ng sigarilyo. Ibinaba ko ang aking kutsilyo. Tumahimik ang silid. Pupunta ako sa pagbabasa, Danilo. Ipagpalagay kong hindi iyon problema. Humigpit ang kanyang panga. Nanigas ang ngiti ni Carla. Tumingin si Tita Patricia sa kanyang kamay. Formalidad lang iyon, sabi ni Danilo. Pwede kang umupo doon kung gusto mo. Walang magbabago. Kung gayon, nakakasundo tayo, sabi ko. Walang dapat ipag-alala. Binalingan ni Carla si Tita Patricia. Gagawa lang siya ng eksena. Iyon lang naman ang palagi niyang ginagawa. Tumingin ako sa kanya. Matatak. Walang init ng ulo. Nasa kwarto ako noong nalagutan ng hininga si Nanay. Carla, nasaan ka? Tumahimik ang mesa. Tumigil ang matinidor. May basong tumama sa kahoy ng medyo malakas. Walang nagtama sa akin. Walang nagtama sa kanya. Rin. Ngunit sa unang pagkakataon, napansin kong nakatingin sa akin si Tito Ramon. Hindi may halong awa, kundi may bahit ng pakilala. Ang estratehiya ni Danilo sa mga sumunod na araw ay simple. Ihiwalay ako bago ang pagbabasa. Martes ng umaga. Nag-text si Carla kay Tita Patricia, Sheila, at 3 iba pang kamag-anak ng group message na hindi ako kasali. Ini-screenshot ito ni Sheila at ipinadala sa akin ng walang komento. Para lang malaman ng lahat, nakpaplano si Bea na kontrahin ang testamento. Kumuha siya ang abogado at sinusubukang kunin ang lahat para sa sarili niya. Pakisuyong huwag makipag-usap sa kanya hanggang pagkatapos ng Huwebes. Durok ang puso ni Danilo. Sa loob ng 1 oras, tumunok ang telepono kong 3 beses. Pinsan kong si Nilo.
Bea, huwag mong gawin ito. Hindi sulit na sirain ang pamilya. Isang kaibigan sa simbahan, hindi ito gugustuhin ng magulang mo. Si Tita Patricia ulit. Iha, ang pagiging sakim ay nakakasakit lang sa iyo sa huli. Hindi ko sila itinama. Hindi ko sinabing hindi ako kumuhang abogado. Hindi ko sinabing wala akong intensyong kontrahin ang kahit ano. Hindi ko sinabing wala akong ideya kung ano ang nasa testamento at hindi kailanman nagtanong. Pareho lang ang sinabi ko sa bawat tawag. Magkikita tayong lahat sa pagbabasa. Noong gabing iyon, naupo ako sa counter ng kusina sa tinutuluyan ko na nakaladlat ang sulat mula kay Valdez sa harap ko. Nabasa ko na ito 6 na beses. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakfocus ako sa sulat kamay na tala. Ang huling linyang pinalampas ko. May isang huling seksyon na eksklusibong tumutukoy sa iyo. Isang huling seksyon. Eksklusibo. Idinin ko ang papel ng patag gamit ang parehong palat at tinitigan ang masalitang iyon hanggang sa lumamig ang kape ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit alam kong si Attorney Hernando Valdez, isang lalaking sumisingil ng mahal bawat oras, ay naglaan ng oras upang isulat ito sa sarili niyang kamay. May ibig sabihin niyo. Kung ang ibig sabihin ba nito ay ang kailangan kong mangyari, malalaman ko sa loob ng 48 oras. Noong gabi bago ang pagbabasa, nagmaneho ako dumaan sa bahay. Halos alas 10:00 na. Nakabukas ang ilaw sa balkonahe. Yung may basak na takip na laging sinasabi ni tatay na papalitan niya. Ang truck ni Danilo ay nakaparada sa driveway katabi ng SUV ni Carla. Ang makurtina sa dati kong kwarto ay napalitan na. Bagong tela, mas madilim, hindi ko makilala. Pumarada ako sa tapat ng kalsada at pinatay ang makina. Ang punong mangga sa gilid ng bakuran ay lumaki na mula noong bata pa ako. Itinanim ni tatay iyon noong tak-araw na nagsiyam na taong gulang ako. Dati ay nagbibiro si nanay na ang puno at ako ay sabay na lumalaki. Sa loob ng ilang taon, tama siya. Naupo ako sa dilim ng 5 minuto. Naisip ko si tatay na nagtuturo sa akin na ayusin ang bakod sa likod noong 14 anyos ako. Ang paraan ng pag-abot niya sa akin ng panghukayng lupa at sinabing, "Malakas ka. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na hindi." Naisip ko ang kaldereta ni nanay tuwing linggong gabi. Ang radyo sa kusina na laging nakatono sa istasyon ng mga lumang kanta. Ang paraan ng pagimik niya nang hindi namamalayan. Hindi ako umiyak. Pinaandar ko ang kotse at umalis. Pakbalik sa tinutuluyan ko, nahanda ako ang damit para sa susunod na umaga. Gray blazer, itim na slacks, mababang sapatos, profesional, hindi magarbo. Nag-vibrate ang telepono ko habang nagsaset ako ng alarm. Hindi kilalang numero. Isang text. Miss Mendoza, si Hernando Valdez ito. Pakisuyong dumating ng 15 minuto ng maaga bukas. Mag-isa. Binasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay isinaksak ko ang aking telepono, pinatay ang lampara, at tumitik sa kisame. Hindi ko alam kung ano ang nasa huling seksyong iyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni tatay nung sinabi niya sa akin na si Valdez na ang bahala sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam ko kung ano ang binuo ko, at anuman ang mangyari sa silid na iyon, hindi nito mababawi ang 10 taon ng pagsisikap. Sa ngayon, nakaupo ako sa tinutuluyang ito sa gabi bago ang pagbabasa ng testamento. At wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin ng talangang abogadong iyon. Sinabi ng kapatid ko sa buong pamilya na wala akong makukuha. Kalahati ngang kamag-anak ko ay ayaw man lang tumingin sa akin. Kung nakaranas ka na ring pumasok sa isang silid kung saan ang lahat ay nagdesisyon na hindi ka kabilang, mag-iwan ng komento at sabihin sa akin ang tungkol dito. Gusto kong malaman na hindi lang ako ang nakakaranas nito. Manatili kayo sa akin. Ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa lahat. Pumasok ako sa parking lot sa likod ng Valdez Law Office ganap na 1:43 p.m. Luma na ang gusali, yari sa bato at kahoy, 2 palapag, may hardware store sa ground floor. Ang opisina ng bata sa itas. Isang tansong plaque sa tabi NG Pinto. NG Agdanan ang may nakasulat na itinatag 1987. Dinala ako NG receptionist sa isang pribadong opisina sa dulo NG pasillo. Tumayo si Attorney Hernando Valdez pagpasok ko.
Pilak ang buhok, mayos ang pagkakahawi, kulay abong barong, nakasalamin. Siguro nasa 60 anyos na siya na may tindik na nagpapahiwatik ng serbisyo militar o isang buhay ng disiplina. Miss Mendoza, salamat sa pagpunta ng maaga. Itinuro niya ang isang silyang katat sa tapat ng kanyang mesa. Sabi ng sulat mo may mga karagdagang bagay. Tumango siya. Naupo. Ipinatong ang kanyang nga kamay sa mesa nang may katumpakan ng isang taong sumusukat ng nga salita tulad ng pera. Lumapit sa akin ang nga magulang mo na tao na ang nakalilipas. Sabi niya, espesipiko sila sa kung ano ang gusto nila. Napaka-detalyado. Nagbukas siya ang isang drawer at naglabas en isang selyadong Manila envelope, makapal, may notary stamp sa sulok. Inilagay niya ito sa harap ko. Huwag mo munang busan ito. Kapag dumating na ang oras sa pagbabasa, sasabihan kita. Kinuha ko ito. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan ko. Alam ba nga patid ko ang tungkol dito? Umiling si Valdez. Humiling ang mamagulang mong ganap na pagiging kumpidensyal. Ang kahilingang iyon ay umabot sa lahat ng partido, kabilang ang iba pang mabenepisyaryo. Hinawakan ko ang sobregamit ang parehong kamay. Ang selyo ay malutong, walang sira. Nangako ako sa iyong ina na gagawin ko ito ng tama, sabi ni Valdez. Tinanggal niya ang kanyang salamin at pinunasan ito gamit ang isang tela mula sa kanyang bulsa sa dibdib. Bala kong tuparin ang pangakong iyon. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi siya nagbigay ng kasiguruhan. Isinuot niyang muli ang kanyang salamin at tumayo, hudyat natapos na ang pribadong pagpupulong. Sumunod ako sa kanya, patungo sa conference room. Ang sobre ay nakadiin sa aking tadyang tulad ng pangalawang tibok ng puso. Ang conference room ay may mapader na kulay beige at fluorescent na ilaw, oval na masang nara, 8 upuan, isang pitsal ng tubig na walang humahawak. Isang nakakwadrong larawan ng isang korte ang nakasabit sa itaas ng kredensa. Naupo ako malapit sa bintana. Ang sobre ay nakapatong sa aking kandungan sa ilalim ng mesa. Dumating sina Danilo at Carla ganap na uno. Chinchizech, shishase. Nakaswat siyang charcoal suit na hindi ko pa nakita kailanman bago base sa mga upi. Si Carla ay nakafitet na navy dress, may perlas full makeup. Para silang pupunta sa isang kasalan. Nakita ako ni Danilo at tumigil ng kalahating segundo. Pagkatapos ay ngumisi. Gulat ako na pumunta ka. Sabi niya, malakas para marinig ng buong silit. Mabilis lang ito. Huwag kang mag-alala. Humilik si Carla kay Tita Patricia, na nakaupo na may pitaka sa kanyang kandungan. Nandito lang siya para gumawa ng eksena. Panorin mo. Walang sinabi si Tita Patricia. Tinupi niya ang isang tisyu sa kanyang makamay. Sumunod na pumasok si Tito Ramon, tahimik na tumango sa akin. Kinuha niya ang upuan sa kaliwa ko. Pagkatapos ay si Danilo at Sheila. Pagkatapos ay ang Alcantara na naupo malapit sa pinto na parang hindi sigurado kung kabilang sila. 8 tao, plus si Valdez. Humilik si Tito Ramon habang kinakamayan ni Danilo si Mr. Alcantara. Nagain ng liyen ang supplier niya noong nakaraang linggo, bulong niya. Yung supplier na semento. Public record na ngayon. Sinulyapan ko siya. Diretso siyang nakatitig sa harap. Mamalalim ang pagkakabaon niya kaysa sa alam na sinuman, sabi ni Tito Ramon. Bago ako makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Valdez na may dalang kahon ng dokumento. Makapal, legal size, na may 2 makahiwalay na salansan salup. Ipinatong niya ito sa mesa nang may bigat na nakpayanig sa pitsal ng tubig. Tumahimik ang silid. Inayos ni Danilo ang kanyang kurbata at tiningnan ang kanyang relo. Tapusin na natin ito, sabi niya. May meeting pa ako pagkatapos. Hindi ngumiti si Valdez. Binuksan niya ang kahon. Nagsimula si Valdez sa mga formalidad. Petsang ang pagpapatupat, pangalan ng mga saksi, legal na kapasidad ng mga namayapa. Mabagal siyang nagbasa. Walang tono. Tulad ng isang taong nagbabasa na daan-daang beses na itong ginawa at alam na hindi kailanman nakikinig ang silit sa panimula. Pagkatapos ang pamana. Sa aking anak na si Danilo Alan Mendoza, ang aking relo na binili noong 1911 at ang laman ng aking toolbox sa garahe. Gumalaw ang panga ni Danilo, isang toolbox. Sa aking anak na si Bian Mendoza, ang engagement ring ng aking asawa at ang Biblia ng pamilya.
na may nakasulat na 1962. Naramdaman ko ang bigat ng pangungusap na iyon na tumama sa likod ng aking dibdib, sa aking hipa. Patricia Dwyer, ang aking koleksyon ng mga first edition na nobela. Idiniin ni Tita Patricia ang tissue sa kanyang bibig. Sa aking kapatid, Raymond Mendoza, ang aking magamit sa pahalaman at ang bangkong kahoy sa likod bahay. Humuko si Tito Ramon, isang beses. Iyon na. Walang bahay, walang savings accounts, walang investment portfolio, walang banggit ng ari-arian. Bumaksak ang mabalikat ni Danilo. Ginhawa. Binalingan niya si Carla na may tingin na nagsasabing, "Sabi ko sa iyo." Hinawakan ni Carla ang kanyang braso. "Kita mo?" Sabi ni Danilo, hindi gaanong pabulong. Iyon na yon. Iyon lang ang meron. Sinulyapan ako ni Tita Patricia. May malambot at malungkot sa kanyang ekspresyon. "Ayos lang yan, iha." Pinanatili kong pata ang aking makamay sa aking kandungan sa ibabaw ng sobre. Wala akong sinabi. Isinantabi ni Valdez ang unang sa lansang mga papel. Inadyos ang mga hilid. Inilagay sa kaon. Nagtatapos iyon sa huling testamento ni na Richard at Eleanor Mendoza. Sabi niya. Itinulak ni Danilo ang kanyang upuan pa atras. Nagsimulang tumayo. Gayunpaman, sabi ni Valdez. Tumigil si Danilo. Nakatayo ng alanganin. May isang huling seksyon. Nagpigil ng hininga ang silit. Tumingin si Danilo kay Valdez. Tumingin si Valdez sa ikalawang salansan. Sana mag-enjoy ka sa pagiging pulubi, Bea. Bulong ni Danilo, sapat lang para marinig. Dahil sinigurado kong wala kang makukuha. Hinugot ni Valdez ang ikalawang salansan mula sa kahon. Naupo ulit si Danilo. Dahan-dahan. Anong huling seksyon? May talim na ang kanyang boses ngayon, ang unang lamat sa paarte. Binuksan ni Valdez ang ikalawang salansan. Ang mga pahina ay mas makapal kaysa sa testamento, mas mabigat na papel, may mga notaryadong tab sa gilid. 6 na taon na ang nakalilipas, itinatag ng inyong mga magulang ang isang revocable living trust. Sabi ni Valdez, hindi siya nagmamadali. Ang trust na ito ay isang hiwalay na legal na entidad mula sa testamento. Ito ay pinondohan ng hiwalay at ipapasa sa labas ng probate. Hinawakan ni Danilo ang armrest. Ako ang executor. Dapat alam ko ang tungkol dito. Ikaw ang executor ng testamento, sabi ni Valdez. Ang trust ay may sariling trustee, ako mismo, at sariling itinalagang benepisyaryo, katahimikan. Humuhun ang fluorescent na ilaw. Humilik si Carla pasulong. Sino ang benepisyaryo? Hindi agad sumagot si Valdez. Tinanggal niya ang unang pahina mula sa salansan at inilagay ito ng nakatihaya sa mesa. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Hindi kay Danilo, hindi kay Carla, hindi sa silit, sa akin. Lumingon ang bawat ulo. Tita Patricia, Tito Hamong, Nilo, Sheila, Ngao Cantara, Danilo, Carla. Naramdaman ko ang kanilang mata na dumapo sa akin isa-isa, tulad ng mabato na nahuhulog sa tubig. Dumukot ako sa aking kandungan at sinira ang selyo sa sobre na ibinigay ni Valdez. 40 minuto ang nakakaraan. Sa loob, isang nakatali na kopya ng trust agreement. Isang titulo para sa bahay. Isang titulo para sa isang komersyal na lote sa National Highway. Isang brokerage statement. Isang buod ng savings account. Matatag ang aking mga kamay. Pantay ang aking pahinga. Inilatag ko ang dokumento sa mesa sa harap ko. Ang titulo ng bahay? Ang parehong bahay na pinalitan ni Danilo ng kandado? Ang parehong bahay kung saan tinamba niya ang aking magamit sa mga trash bag ay nasa ibabaw? Nakatitik si Danilo sa mga papel. Pagkatapos ay kay Valdez, ang nag-isang benepisyaryo ng Mendoza Family Trust. Sabi ni Valdez ay si Biaan Mendoza. Hindi gumalaw ang silit. Nakatayo na si Danilo bago pa mawala ang alinggaw-ngaw. Panlolo ko ito. Ang kanyang boses ay matinis at malakas. Minanipula niya sila, nakuha niya sila nung may sakit sila. Itinaas ni Valdez ang isang kamay, hindi agresibo, matatak lang. Itinatak ang trust 6 na taon na ang nakalilipas. Noong ang pareho ninyong magulang ay nasa buong mental na kapasidad. Nasaksihan ito nga. 2 independiyenteng partido
at nanotaryo ngang isang lisensyadong notary public. Ang madokumento ay sinuringang pangalawang abogado para sa mga salungatan. Walang kalabuan. Namula ang muha ni Danilo. Binalingan niya ako. Ikaw na mapalinlang na maliit na umupo ka, Danilo. Hindi itinaas ni Tito Ramon ang kanyang boses. Hindi niya kailangan. Nakatayo doon si Danilo. Humihinga sa kanyang ilong. Nakakuyom ang kamao sa kanyang tagiliran. Nasa braso niya ang kamay ni Carla. Ngunit winaksi niya ito. Basa na ngayon ang mamata ni Carla. Isang tumpa, praktisadong uring ang pagluha. Binalingan niya si Tita Patricia. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa pamilyang ito, pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ni Danilo, hindi sumagot si Tita Patricia. Maputi ang kanyang muha. Ang kanyang tissue ay pira-piraso na sa kanyang kandungan. Nakatitik si Nilo sa mesa. Nakatakip ang kamay ni Sheila sa kanyang bibig. Gumalaw si Mr. Alcantara sa kanyang upuan at tumingin sa pinto na parang kinakalkula ang pinakamaikling ruta palabas. Binalingan ulit ni Danilo si Valdez. Makano? Garagal ang kanyang boses. Makano ang nasa tras? Lumipat si Valdez sa isang nakatab na seksyon sa salansan. Ngunit bago niya basahin ang numero, tumigil siya. Mayroon ding usapin ng personal na net worth ni Miss Mendoza. Sabi niya, hiniling ng inyong magulang na idokumento ko ito bilang bahagi ng trust addendum para sa konteksto. Bumuka ang bibig ni Danilo. Walang lumabas. Hindi ako tumingin sa kanya. Pinanatili ko ang aking mata sa mapapel sa harap ko. Hindi ako nagmanipulang sinuman, Danilo. Sabi ko, nakita ka lang nila ng malinaw. Binasa muna ni Valdez ang mga ari-arian ng trust. Ang tirahan ng pamilya sa 412 Acacia Lane, appraised value 12 milyon. Napanggiwi si Danilo. Isang komersyal na parsela, National Highway, Lot 14, appraised at 30 milyon. Nahulo ang kamay ni Charla mula sa braso ni Danilo. Trust savings account na hawa sa First Regional Bank 55 milyon. Gumawa si Tita Patricia ng maliit na tuno, isang napigilang hininga. Inilipat ni Valdez ang pahina. Ayon sa tagubiling na mga nakalob, ang sumusunod ay isang buot ng personal na financial na posisyon ng benepisyaryo na inihanda ng independente at beripikado ng isang certified public accountant. Inayos niya ang kanyang salamin. Si Miss Mendoza ay may hawak na interes sa pagmamayari sa 6 na residential investment property sa 2 probinsya. Kabuwang tinatayang equity. Pabulo 35 milyon. Hiwalay na brokerage at retirement accounts na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 milyon. Ibinaba niya ang pahina. Pinagsamang personal at trust net worth, humigit kumulang 1,070 milyon. Ang numero ay pumuno sa silit tulad ng presyon. Nakatitik si Danilo sa pahina. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha, hindi na pula, kundi kulay abo. Ang kulay ng lumang semento. Gumagala ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas. Namatay ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay bumigay ang kanyang matuhot. Hinawakan niya ang gilid ng mesa, nakmintis at bumaksak. Isang tuhot, pagkatapos ay pareho, pagkatapos ay patagilid, laban sa paa ng upuan. Bumaksak ang kanyang ulo. Nakagulo sa silid. Sumugod si Carla. Kalahating nakatayo si Tita Patricia. Inabot ni Tito Ramon ang kamay gunit umatras. Nagmadali si Mr. Alcantara na kumuha tubig. Tinapan ni Sheila ang kanyang muha. Nakatiti lang si Nilo. Hindi ako gumalaw. Humugot si Valdez ng huling dokumento mula sa salansan. Isang sulat kamay na pahina sa asul na tinta. At hawak ito ng mahinahon. Naghihintay. Tumingin sa akin si Tito Ramon mula sa kabilang ibayo ng mesa. Tumango siya. Isang beses. Tumango ako pabalik. Sa sahig. Tumataas at bumababa ang dibdib ni Danilo. Humihinga siya, ngunit hindi niya iminumulat ang kanyang nga mata. Tumagal ng 2 minuto. May naktagilit ng ulo ni Danilo. Bumalik si Mr. Alcantara na may dalang tubig. Pinaypayan siya ni Chala gamit ang isang Manila folder, binubulong ang kanyang pangalan, dumilat ang mamata ni Danilo. Kumurap siya sa chilling tiles. Pagkatapos ay sa mamukha sa itaas niya, pagkatapos ay sa akin. Tinulungan siya ni Charla sa upuan. Nangingini ang kanyang mga kamay. Ang baso ang tubig ay nakaupo nang hindi nagagalaw sa harap niya. Binalingan niya si Valdez. Ang kanyang boses ay paos. Tinanggalan ng bawat onsangang autoridad na dala niya pagpasok.
Kukontrahin ko ito. Lalabanan ko ang bawat piso. Hindi kumurap si Valdez. Ang trust ay isang non-probate instrument, Mr. Mendoza. Walang mekanismo ng pakontra na magagamit mo sa ilalim ng batas ng estado. Pinili ng iyong mamagulang ang istrukturang ito partikular upang maiwasan ang posibilidad na iyon. Lumunok si Danilo. Ang kanyang Adam's apple ay gumalaw tulad ng isang kamaw. Binalingan niya ako, at ang pagbabago ay agaran. Mula sa pagsuwe patungo sa isang bagay na mas maliit, isang bagay na mas malapit sa pagmamakaawa. Bea, sige na. Pamilya tayo. Hindi mo pwedeng gawin ito. Hinawakan ko ang kanyang tingin. 5 segundo. 10. Ang silit ay napakatahimik kaya naririnig ko ang orasan sa pader sa likod ko. Gusto ni nanay at tatay ito. Sabi ko, iyan mismo ang dahilan kung bakit tayo naririto. Ibinuka ni Danilo ang kanyang bibig. Isinara ito. Basa na ngayon ang kanyang mata. Hindi ang praktisadong uri. Ang totoong uri. Ang uri na dumarating kapag napagtanto ng isang tao na ang kwentong sinasabi nila sa kanilang sarili ay hindi totoo. Hinablot ni Carla ang kanyang pitaka. Hindi pa ito tapos. Tumikhim si Valdez. May isang natitirang bagay. Itinaas niya ang sulat kamay na pahina, ang nasa asul na tinta, at hawak ito kung saan makikitang silit. Ang papel ay off-white. Medyo gusot. Nakasulat sa maingat. Nakahilig na sulat kamay na makikilala ko kahit saan. Sulat kamay ng aking ina. Hiniling ng inyong magulang na basahin ito ng malakas sa pagtatapos ng trust disclosure. Ipinikit ni Danilo ang kanyang mata. Hinawakan ni Valdez ang liham gamit ang parehong kamay anak basa. Sa aming pamilya, si Eleanor ito na nagsasalita, bagaman tinulungan ako ni Richard na mahanap ang masalita. Idiniin ni Tita Patricia ang parehong kamay sa kanyang bibig. Alam naming magiging mahirap ito. Alam naming ang ilan sa inyo ay magagalit. Ngunit ginawa namin ang desisyong ito nang may malinaw na pag-isip at buong puso at kailangan ninyong maunawaan kung bakit. Tumigil si Valdez. Hindi humihinga ang silit. Danilo, mahal ka namin. Palagi ka naming minamahal. Ngunit sa loob ng maraming taon, pinanut ka naming kumuha ng higit pa sa kailangan mo at sisihin ang iba kapag hindi ito sapat. Sinubukan naming tumulong. Binigyan ka namin ng para sa negosyo. Nakosin kami sa unang loan. Nakosin kami sa pangalawa. Nung tumigil ka sa pagsagot sa aming matawag, iniwan pa rin naming bukas ang pinto. Ngunit ang pinto ay maaari lamang manatiling bukas hanggang sa kailangan mo nang magpasya kung sino ang papasok dito. Bumagsak ang baba ni Danilo sa kanyang dibdib. Hindi kailanman humingi sa amin ng kahit ano si Bea. Noong nakasakit si Richard, siya ang dumating. Nung hindi ko maalala kung anong araw na, sinamahan niya ako hanggang sa maalala ko. Hindi niya ito ginawa para sa pera. Hindi niya ito ginawa para sa pakilala. Ginawa niya ito dahil iyon siya. Nanikip ang lalamunan ko. Idiniin ko ang aking makuko sa aking mapalat. Humihingi kami ng paumanhin na hindi ka namin naprotektahan agad, Bea. Dapat ay sinabi namin ang mga bagay na ito ng malakas habang kaya pa namin. Mangyaring patawarin mo kami para doon. Ang silit ay tahimik, ganap, lubos na tahimik. Hinihiling namin na patawarin mo ang iyong kapatid, ngunit huwag mong hayaang kontrolin niya ang iyong buhay. Pinahirapan mo ang lahat ng mayroon ka, huwag mong hayaang palitin kang sinuman dahil dito. Ibinabo ni Valdez ang liham sa mesa. Hindi kailanman humingi si Bea ng pakilala. Binasa niya ang huling linya. Iyon ang dahilan kung bakit alam naming karapat-dapat siya sa lahat. Tumayo si Carla at lumabas. Tumunog ang pinto paksara sa likod niya. Umiyak si Tita Patricia. Umiyak si Sheila. Ang panga ni Tito Ramon ay nakakuyom ng mahigpit kaya pumipintik ang kalamnan. Hindi gumalaw si Danilo. Nakatitik siya sa mesa. Umuga ang kanyang mabalikat ng isang beses. Pagkatapos ay muli. Nakaupo ako ng perpektong tahimik, parehong makamay ay patak sa kahoy. At hinayaan ang masalita nga, aking nga magulang na tumira sa silid tulad ng alikabok pagkatapos ng mahabang hangin. Isinulat ng nanay ko ang liham na iyon na alam niyang hindi siya naririto para basahin ito mismo. At nakaupo sa silid na iyon, naririnig ang kanyang boses sa pamamagitan ng bibig ng iba. Iyon ay isang bagay na dadalhin ko sa buong buhay ko. Kung ang iyong mamagulang ay naniwala sa iyo, noong walang ibang naniwala, ay tip ang alam nila sa mga komento.
Mas malaki ang kahulugan nito kaysa sa iniisip mo. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyari pagkatapos naming lumabas sa opisinang iyon. 48 oras pagkatapos de pagbabaza, nakaupo ako sa tapat ni Hernando Valdez sa parehong opisina kung saan iniabot niya sa aking ang gisobre. Ang paglilipat ng trust ay kumpleto na. Ang bahay, ang komersyal na lote, at ang savings account ay legal, formal, at hindi na mababawing nasa pangalan ko na. Ipinaliwanag sa akin ni Valdez ang timeline gamit ang parehong sinusukat na katumpakan na dinala niya sa pagbabasa. Ang bahay ay pag-ari ng trust, sabi niya. Hindi ito kailanman naging bahagi ng probate estate. Walang legal na autoridad ang iyong kapatid na okupahan ito. Palitan ang makandado o alisin ang anumang nilalaman. Tumango ako. Gaano katagal namin siya bibigyan para umalis? 30 araw ang pamantayan at patas. Magpapadala ako ng formal na nakasulat na abiso ngayon. Ipadala mo. Gumawa ng tala si Valdez. Pagkatapos ay binuksan niya ang pangalawang folder. May isa pang bagay. Bilang executor ng testamento, may access ang iyong kapatid sa operating account ng estate, ang itinalaga para sa mga buwis, pagpapanatili, at gastos sa libing. Inilipat niya ang isang bank statement sa tapat ng mesa. Naka-highlight sa dilaw, isang serye ng ma-withdrawal na may kabuwang 8,000 sa loop ng 6 na linggo. Ang magastusin ay hindi tumutukma sa anumang dokumentadong obligasyon ng estate, sabi ni Valdez. Walang resibo, walang invoice. Malamang natitiknan ito ng probate court bilang paglabag sa fiduciary duty. Nakatitik ako sa mga dilaw na linya. 500,000 ang nawala. Kung pipiliin mong iulat ito, maaring pilitin siyang korte na makbayad at potensyal na singilin siya para sa mga pinsala. Isinara ko ang folder. I-file ang ulat at ipadala ang eviction notice. 30 araw. Hindi 29. Hindi 31. Tumango si Valdez. Hindi ko sinusubukang parusahan siya. Sabi ko, mas para sa sarili ko kaysa sa kanya. Sinusubukan kong pigilan ang pagdurugo. Tumayo si Valdez at iniabot ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag at maikli. Magaling pumili ang nga magulang mo, sabi niya. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang folder at lumabas. Sa liwanag ng hapon, kumuha ng abogado si Danilo sa loob ng 1 linggo. Isang litigator mula sa kabiserangang probinsya. Isang taong humahawang na hindi pa kakaunawaan sa kontrata at personal injury, hindi estate law. Ang uri ng pakuha na ginagawa mo kapag pumapalo ka ng nakapiring. 3 araw ang lumipas, tinawagan siya pabalik ng sarili niyang abogado. Alam ko ito dahil sinabi sa akin ni Tita Patricia. Tumawag siya noong Martes ng gabi. Ang kanyang boses ay nag-alinlangan sa paraang hindi ko pa naririnig nun. Sinuri ng abogado ni Danilo ang trust, sabi niya. Sinabi niya kay Danilo na walang kaso. Ang madokumento ay matibay. Hindi ako sumagot agad. Hinayaan kong maupo ang katahimikan. Tumawag sa akin si Danilo pagkatapos. Patuloy niya. Siya ay hindi ko alam. Sumisigaw. Pagkatapos umiyak. Pagkatapos sumisigaw ulit. Sinisisi niya ang magulang mo. Sinisisi niya si Mr. Valdez. Sinisisi ka niya. Sinisisi niya ang lahat maliban sa kanyang sarili. Tahimik si Patricia sandali. Oh, sa palagay ko tumpak iyon. Noong gabing iyon, direktang tumawag sa akin si Danilo. Ang kanyang boses ay hilaw, ang paos, gasgas na tunog ng isang taong sumisigaw sa isang walang laman na silit. Ikaw ang nag-set up nito? Sabi niya, nilason mo sila laban sa akin. Wala akong na-set up. Hindi kailanman gagawin ni nanay at tatay ginawa ni nanay at tatay Danilo 6 na taon na ang nakakaraan. Bago pa may makasakit, bago pa ang lahat ng ito. Humihinga siya ng malakas sa telepono. Naririnig ko si Carla sa background, malayo, ma-flat, may sinasabi tungkol sa pag-impake ng makahon. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Tapos na para sa akin. Ibinaba ko ang telepono. Kinaumagahan, tumawag ulit si Tita Patricia. Lumapit si Carla sa kanya magdamag para humingi ng pera. Tumanggi si Patricia. Danilo, sa tingin ko kailangan mong makipag-usap sa isang bankruptcy attorney. Sabi ni Patricia sa kanya, hindi isang family lawyer. Binabaan din siya ng telepono nito. Hindi ako nakakaramdam ng tagumpay.
Nararamdaman ko ang katahimikan na dumarating pagkatapos ng isang bagay na malaki at mabigat na sa wakas ay tumigil sa pagbagsak. Isinulat ko ang email noong Miyerkules ng gabi. Inabot akong 4 na draft. Danilo, alam kong wala tayo sa lugar kung saan madaling marinig ito, ngunit gusto kong malaman mo na nakausap ko ang isang kasamahan na dalubhasa sa bankruptcy restructuring. Handa siyang tanggapin ang tawag mo, walang bayad para sa paunang konsultasyon. Ang pangalan niya ay Ati, Paulo Reyes, at ang numero niya ay nasa ibaba. Hindi ako nag-aalok ng pera. Nag-aalok akong pinto. Kung ano ang gagawin mo dito ay nasa iyo na. Bea, ipinadala ko itong 11:00 PM. Bumalik ang receipt ng 11:04. Dumating ang sagot niya ng 6,0. Hindi ko kailangan ang limos mo. Ninakaw mo ang mana ko at ngayon gusto mong maglaro ng bida? Ay safe mo na lang. Ikaw at sina nanay at tatay ay pwedeng mabulok sa impyerno. Binasa ko ito ng isang beses. Pagkatapos ay isinara ko ang laptop. Hindi ako sumagot. Wala nang sasabihin sa isang taong ginagawang bitayan ang lubid at tinatawag itong kasalanan mo. Nung hapong iyon, tinawagan ko si Valdez at kinumpirma ang timeline. Ang 30-day notice ay naihatid sa pamamagitan ng registered mail. Pinirmahan ito ni Danilo. Tumatakbo ang orasan. Nagtanong ako kay Valdez ng isang huling tanong. Mayroon pa bang kailangan kong gawin? Wala na, Ms. Mendoza. Ang pangangasiwangang trust ay halos kumpleto na. Hahawakan ng probat court ang usaping ng fiduciary ng hiwalay. Salamat. Medjiging proud ang mga magulang mo sa kung paano mo ito hinarap. Ibinaba ko ang telepono at blino ang numero ni Danilo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kalinawan. Ang boundary ay hindi parusa. Ito ay isang desisyon kung saan ka nagtatapos at kung saan nagsisimula ang ibang tao. Pagkalipas ng 1 linggo, nagmaneho ako dumaan sa bahay. Ang truck ni Danilo ay nasa driveway. Nakatambak ang mangga kahon sa balkonahe. May bitbit siyang lampara palabas ng pinto sa harap. Hindi ako bumagal. Hindi ako lumingon. Hinalok ko siya ngang lubit. Pinili niyang ibigti ang sarili niya gamit ito. Hindi ko iyon bigat na dadalhin. Ang nga epekto ay dumarating ng yukto-yukto, tulad ng aftershocks. Unang linggo, sinampahan ng kaso ang kumpanya ng konstruksyon ni Danilo ngang kanyang pangunahing supplier ng semento, 800,000 sa mahindi na bayarang invoice. Kung wala ang nga ari-arian ng estat na inaasahan niya, wala siyang kolateral para makipagnegosasyon. Ang lisensya ng kontratista ng kumpanya ay nasuspinde habang hinihintay ang resolusyon. 2 linggo, bumalik si Charla sa bahay ng kanyang mamagulang sa kabilang probinsya. Kinuha niya ang SUV at ang aso. Narinig ko ito kay Sheila, na narinig ito kay Nilo, na narinig ito sa isang mutual friend. Ang kadena ng impormasyon ay mahaba at hindi tumpak, ngunit malinaw ang headline. Ang kasal ay nabibiyak sa ilalim ng bigat na utang na itinago ni Danilo sa lahat. 3 linggo. Naglabas ang probat court ng formal na kahilingan para kay Danilo na magpaliwanag para sa 800,000 na nawawalang pondo ng estate. Ang kanyang abogado, ang litigator, ang maling abogado, ay naghain ng tugon na nagsasabing ang ma-withdrawal ay para sa makatwirang gastos sa administratibo. Humiling ang korte ng maresibo. Wala. Sa pamilya, ang pagbabago ay mas mabagal, ngunit masusukat din. 5 sa 8 taon na nakaupo sa conference room na iyon ay tumigil na sa paksagot sa matawak ni Danilo. Nagpadala ang Alcantara ng karet sa tinutuluyan ko. Isang maikling sulat lang, sulat kamay. Humihingi kami ng paumanhin sa kung paano nangyari ang mabagay. Nakpalaki ngang mabuting anak ang magulang mo. Tumawak si Tita Patricia noong Sabado ng umaga. Nabasak ang kanyang boses sa pangalawang pangungusap. Dapat naniwala ako sa iyo, hindi sa kanya. Nahihiya akong hindi ko ginawa. Hinayaan ko siyang magsalita. Sinabi niya sa akin na bumalik siya at binasa ang email ni Danilo. Ang tungkol sa hindi ko pag-ambag at ikinumpara ito sa narinig niya sa conference room. Sinabi niya na ang agwat sa pagitan ng 2 bersyon na iyon ay nakpapanatili sa kanya gising sa gabi. Binigo ko ang iyong ina. Sabi niya, nandito ka ngayon. Sabi ko sa kanya, mahalaga iyon. Ang bersyon ni Tito Ramon ay mas maikli. Nag-text siya sa akin ng 2 salita, magaling.
35 araw pagkatapos ng pagbabasa, pinihit ko ang susi. Ang bahay ay amoy mali. Iyon ang unang bagay. Hindi mabaho. Walang laman lang, tulad ng hangin na hindi gumalaw sa loop ng mahabang panahon. Ang pasilyo ay hubat. Ang makawit ng Amerikana ay wala na. Ang salamin na dating nakasabit sa itaas ng lagayan ng sapatos, wala na. Kinuha ni Danilo ang lahat ng kaya niyang dalhin at ilang bagay na malamang ay hindi niya dapat kinuha. Ang sala ay hubat. Ang hapagkainan ay nawawala. Ang maistanteng libro ay hungka. Kahit ang makartanrot ay wala na. Naglakad ako sa bawat silit. Ang dating kong kwarto, hubat na mapader. Mayupi sa karpet kung saan dating nakalagay ang kama. Kwarto ni nanay at tatay, bukas ang aparador, walang laman ang mahanger, ang malabong balangkas ng isang dresser sa karpet tulad ng isang multo. Ang kusina ang pinakamasama at pinakamagulo. Pinakamasama dahil ang nga kabinet ay hubat. Walang nga plato, walang nga baso, walang makakaibang nga tasa. Ang refrigerator ay nakabunot at nakabukas. Ang kalan ay maalikabok. Pinakamagulo dahil sa sulok, sa windowsill, sa itaas ng lababo. Nakatago sa likod nung isang patay na halamang basil. Nakita ko sila. Ang salt at pepper shakers ni nanay, gawang kamay na seramiko, pininturahan ng asul at dilaw, medyo tabingi. Ginawa niya ang nga ito sa isang community pottery class nung 12 ako. Iyon ang pinakapangit ng gabagay sa kusina. At minahal niya ang ga ito nang higit pa sa Finechina. Hindi kinuha ni Danilo ang ga ito. Malamang ay hindi niya man lang nakita ang ga ito. Kinuha ko sila, isa sa bawat kamay. Mas magaan ang maito kaysa sa naalala ko. Naupo ako sa sahig ng kusina. Malamig ang linoleum. Walang laman ang bahay. Ang ilaw sa bintana ay manipis at kulay abo. At sa unang pagkakataon mula noong namatay si nanay, umiyak ako. Hindi dahil nanalo ako. Hindi dahil sa pera o sa bahay o sa trust. Kundi dahil hindi na ito amoy niya. At walang halaga ng praang makakapagbalik nun. 2 buwan ang lumipas. Dumating ang tawag ng 9:00 PM noong Huwebes. Hindi kilalang numero. Muntik ko nang hayaang mapunta sa voicemail. B. Maliit ang boses ni Danilo. Hindi galit. Hindi sumusuwe. Pagod lang. Ang boses ng isang taong naubusan ng silit na paglalakaran. Nakamali ako, sabi niya. Alam ko iyon. Naupo ako sa mga hakbang nga balkonahe. Balkonahe ko ngayon at nakinih. Malakas ang makulihli. Madilim ang kalsada. Natakot ako patuloy niya. Ang utang. Kinakain ako nito ng buhay. Hindi ako makatulog. Hindi ko masabi kay Carla ang totoo hanggang sa huli na ang lahat. Akala ko kung makokontrol ko ang estat, maayos ko ang lahat. Mababayaran ang masupplier, mapanatili ang kumpanya, mapanatili ang bahay. Hindi ka lang kumuha ang pera, Danilo. Tahimik siya. Kinuha mo ang pangalan ko. Ipinadala mo ang email na iyon sa buong pamilya. Sinabi mo sa kanila na wala akong kwenta, na wala akong pakialam kay nanay at tatay. Sinabi mo ito sa mukha ko. Sa harap ng lahat, habang nagluluksa pa ako. Katahimikan. Mahaba at mabigat. Alam ko. At pinalitan mo ang kandado sa bahay habang ang pamilya ay nasa lamay ni nanay. Inilagay mo ang damit ko sa mattress bag. Alam ko. Isa pang paginto. Pinupuno na makuliglik ang puwang. Sana makuha mo ang tulong na kailangan mo, sabi ko. Seryoso ako doon. Ang bankruptcy attorney, bukas pa rin ang alok. Pero hindi pwedeng ako ang magbigay nito sa iyo. Danilo, hindi pwedeng ako ang maging safety net mo at punching bag mo ng sabay. Huminga siya. Nanginginig. So, iyon na yon? Ang pagpapatawad ay hindi katulad ng pagbibigay nga excess. Maari kitang hilingan ng mabuti mula sa malayo. Naghintay ako, hindi siya sumagot. Paalam, Danilo. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko blinok ang bagong numero. Pero hindi ko rin ito ni-save. Kumurap ang ilaw sa balkonahe ngang isang beses. Nanatili ako sa labas hanggang sa lumabas ang bituin. 6 na buwan ang lumipas. Iba na ang hitsurang bahay. Pinalitan ko ang siding, maputlang kulay abo, ang kulay na laging gusto ni nanay. Ngunit sinabi ni tatay na masyadong moderno. Inayos ko ang basak na ilaw sa balkonahe. Niliha at niresteng ko mismo ang bakot sa likod, sa paraang itinuro sa akin ni tatay.
Ang loob ay kalahating walang laman pa rin. Hindi ako nakmamadaling punuin ito. Ang ilang masilid ay hindi pa nangangailangan ng kasangkapan. Kailangan lang nilang oras. Noong 1 linggo sa Oktubre, inimbita ko sina Tito Ramon at Tita Patricia para sa hapunan. Unang pagkain sa bahay simula nung bumalik ako. Nagluto akong kaldereta. Resipe ni nanay, ang hindi niya kailanman isinulat, ngunit na-memorize ko sa panunot sa kanyang makamay. Maraming liver spread. Hindi masyadong manghang. Isang dahon ng laurel na palagi niyang isinusumpa na gumagawa ng kaibahan at malamang ay hindi naman. Mali ang mesa, isang pang-3 taon na folding table mula sa hardware store. Nagdala si Tito Ramon ng isang botang alak na itinatabi niya. Nagdala si Tita Patricia ng isang album. Kumain kami ng mabagal. Nakwento si Tito Ramon tungkol sa pakaligaw ni tatay sa isang fishing trip noong 1996. Tumawa si Patricia. Ang unang totoong tawa na narinig ko mula sa kanya simula nung libing. Nirefill ko ang ngamang ko. Pagkatapos ng hapunan, binuksan ni Patricia ang album. May litrato malapit sa likod. Ako at si Danilo, siguro 7 at 13 anyos, nakangisi sa likod bahay. May hawak siyang hose ng hardin. Basang-basa ako. Ang anino ni nanay ay umaabot sa damuhan sa likuran namin. Tinitigan ko ito ng mahabang panahon. Itatabi mo ba yan? Tanong ni Patricia. Inilabas ko ito mula sa plastic sleeve at isinandal sa windowsill. Sa tabi NG salt at pepper shakers ni nanay. Hindi dahil namimiss ko kung sino siya naging, sabi ko, kundi dahil namimiss ko kung sino kami noon. Inabot ni Patricia ang kamay sa mesa at pinisil ang kamay ko. Wala siyang sinabi. Hindi niya kailangan. Nilinis ni Tito Ramon ang nga pinggan ng hindi tinatanong. Ang komersyal na lote sa National Highway ay nanatiling walang laman sa lupaing 2 taon bago ito inilipat ng trust sa akin. Isang pata na ektarya ng graba at damo, naipit sa pagitan ng isang tindahan ng fits at isang saradong karinderya. Binili ito ni tatay noong 2014 na may ideyang magtayo ng talyer. Hindi niya kailanman nagawa, ako ang gumawa. Inabot ng 4 na buwan ng mga permit, contractor bids at site prep. Ako mismo ang nagdisenyo ng layout, 4 na maliliit na retail units. Bawat isa ay nasa 600 square feet na may shared parking at isang courtyard sa gitna. Hindi magarbo. Malinis na linya. Magandang ilaw. Abot kayang upa. Pinaunahan ko ang unang unit sa isang babaeng naknangalang Grace na nagpapatakbo ng isang bakery mula sa kanyang kusina sa loop ng 3 taon. Ang pangalawa ay napunta sa isang bookkeeper na nagsisimula ng kanyang sariling kumpanya. Ang pangatlo ay sa isang modista na nasa waiting list para sa komersyal na espasyo sa bayan sa loop ng 18 buwan. Ang pang-apat, iniwan kong bukas. Isang babaeng nangangalang Dina, bagong hiwalay, 2 anak, naglulunsat ng isang maliit na kumpanya ng catering, ay pumirma ngang kontrata nung linggo bago ang grand opening. Ipinangalan ko ang kompleks sa gitnang pangalan ni nanay. Ang karatula ay itinaas nung Martes, ang Eleanor Shops. Pinutol ni Tito Ramon ang laso gamit ang isang pares ng gunting sa hardin. Nagdala si Tita Patricia ng mga bulaklak, dilaw na tulips, paborito ni nanay. Namigay si Grace ng masample nga mamon. Kinamayan ako ng bookkeeper at may sinabi tungkol sa pagiging magandang senyales nito. Nakatayo ako sa courtyard at tumingin sa karatula. Puting letra sa berde, simple. Hindi inimbitahan si Danilo. Hindi ko siya binanggit. Walang natanong. Hindi kailanman nakita ni nanay ang lugar na ito. Hindi siya kailanman nakapaglakat sa courtyard o nakaamoy ng mamon o nakita ang kanyang pangalan sa itaas ng pasukan, ngunit siya ang napatuto nito, bawat square foot nito. Sayo to, nanay. Bulong ko. At seryoso ako. Tinatanong ako nga tao minsan, makaibigan, manangungupahan, paminsan-minsang kamag-anak na narinig ang kwento second hand. Kung pinagsisisihan ko ba ang nangyari, kung may babaguhin ba ako, ang sagot ay komplikado. Hindi ko pinagsisisihan ang trust. Hindi ko pinagsisisihan ang pakbabasa. Hindi ko pinagsisisihan ang pakblok sa numero ni Danilo o ang pagpapaalis sa kanya sa bahay o ang paghahain ng fiduciary complaint. Ang nga iyon ay madesisyong ginawa ng may malinaw na mata at gagawin ko ulit ang bawat isa sa mga iyon. Ngunit nagluluksa ako sa pamilyang akala ko ay mayroon ako.
Nagluluksa ako sa mahapunan tuwing linggo at mga ibinahaging Pasko. At ang bersyon ni Danilo na may hawak na hose ng hardin sa likod bahay at tumawa hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang taong iyon ay umiral minsan. Siguro nandiyan pa rin siya. Sa kung saan sa ilalim ngang utang at takot at pride. Hindi ko alam, hindi ko trabaho na hukayin siya palabas. Ang boundary ay hindi parusa. Kinailangan kong matutunan iyon sa mahirap na paraan. Sa loob ng maraming taon, ipinakamali ko ang katapatan sa pagpapaubaya. Hinayaan kong tratuhin ako nga tao ng hindi maganda dahil natatakot ako na ang pagtulak pabalik ay nangangahulugang ako ang problema. Hindi. Ang pagtulak pabalik ay nangangahulugang alam mo kung saan ka nagtatapos at kung saan nagsisimula ang ibang tao. Nangangahulugan ito na nirerespeto mo ang iyong sarili ng sapat upang sabihin, hanggang dito lang at hindi nalalampas. Hindi iniwan ng aking mga magulang ang trust sa akin dahil mas mahal nila ako kaysa kay Danilo. Iniwan nila ito sa akin dahil alam nila, alam sa paraang nga magulang lang ang nakakaalam na kung hindi sila magtatayo ng pader, sasagasaan ni Danilo ang lahat ng pinahirapan ko. Prinotektahan nila ako sa tanging paraang alam nila, gamit ang mga papeles at isang mahusay na abogado, at isang liham na nakasulat sa asul na tinta. Ang katotohanan ay hindi kailangang maging malakas. Minsan kailangan lang nitong tamang sobre at tamang tao para buksan ito. Hindi ako nanalo. Tumigil lang akong mawala ang aking sarili sa bersyon ng ibang tao kung sino ako dapat. Linggo ngabi. Huling bahagi ng Oktubre. Ang hangin ay amoy tuyong, dahon at usok ng kahoy mula sa fire pit ng isang tao sa kabilang kalsada. Nakaupo ako sa balkonahe. Balkonahe ang aking mamagulang. Balkonahe ko ngayon. Sa upuan na ni-refinish ni. Tatay nung tek-araw nanak. Namblas ako. Bago ang kutson. Ang frame ay pareho. Umuga pa rin ito sa kaliwang bahagi kapag sumasandal ako. Ang salt at pepper shakers ni nanay ay nakaupo sa maliit na mesa sa tabi ko. Katabing isang tasang kape na lumamig na. Ang litrato namin ni Danilo ay nasa loob. Sa windowsill kusina, nasa salo ang huling liwanag. Tahimik ang kalsada. Tumahol ang asong kapitbahay na lawang beses at tumigil. Dumaan ang isang kotse. Ang hangin ay gumagalaw sa puno ng mangga na itinanim ni tatay at ang dahon ay gumagawa ng tunog tulad ng papel na nakbabalasa. Hindi ako tumatawag sa kahit sino. Hindi ko tinitingnan ang telepono ko. Hindi ko binubuksan ang laptop ko para tumingin sa mga property listings o kita sa upa o balanse sa account. Nakaupo lang ako sa bahay na minahal na aking ina. Sa balkonaheng itinayo nga aking ama. Sa buhay na ginawa ko para sa aking sarili. Isang desisyon sa bawat pagkakataon. Simula sa isang paupahan noong 22 ako. At isang paniniwala na mas mahalaga ako kaysa sa kung ano ang handang makita nga ibang tao. Ang ilang tao ay kailangan ang buong mundo na malaman na mahalaga sila. Ako, kailangan ko lang malaman ito sa sarili ko. Iyan ang kwento ko. Akala ng kapatid ko na ang pagpapalayas sa akin ay sisira sa akin. Hindi niya alam na sinigurado na ang aming mga magulang na magiging okay ako. At hindi niya alam na nagtatayo ako ngang sarili kong pundasyon sa loob ngang isang dekada. Ngunit ang tunay na aral ay hindi tungkol sa pera o mga bahay o mga trust document. Ito ay tungkol sa pag-alam sa sarili mong halaga kahit na ang mataong pinakamalapit sa iyo ay tumangging makita ito. Kaya, narito ang tanong ko, mapapatawad mo ba si Danilo? O tatalikuran mo na ba siya ng tuluyan? Ilagay ang iyong sagot sa makomento. Binabasa ko ang bawat isa. At kung ang kwentong ito ay tumama sa puso mo, may isa pa sa paglalarawan na sa tingin ko ay kailangan mong marinig. Salamat sa pananatili sa akin.